Ngayong episode, makikilala naman natin si Marife, isang farmer na nagtanim ng pineapple, mais at talong. Isang inspirasyon na makapagpapatibay lalo sa ating lahat na kahit anumang hirap ang pinagdaanan o pinanggalingan ay kaya natin itong baguhin. Ang aking kinalakihan na sitwasyon ay hindi sa buong pamilya pero may kulang. Bakit? Dahil wala kaming sariling lupa. Nakaranas kami na patira ng mga, yung lola ko, may kaibigan, alam nila na wala kaming lupang pwedeng tirhan, so patitirahin kami doon. So kami, doon sa portion ng lupa na mana ng isang anak, papaalisin na kami doon kasi sasabihin nila, ibebenta na yan. So 3 beses yan nangyari sa buhay namin. May age siguro mga 12 years old. Kasi yung bahay namin doon, tagpi-tagpi lang. Wala kaming maayos na dingding, bubong. Wala talaga. Maayos na CR. Pinagtagpi-tagpi ng tolda yan. Tolda, sako, at saka yung kokoberan lang ng katsa, pinaglalagyan ng harina para hindi kami kita sa loob. Yung CR namin noon, walang bowl. So parang hukay lang yan at wala kaming sariling kwarto. Lahat kami sa isang kwarto lang ng mga kapatid ko. Ang tatay ko, ang nanay ko, sa sala sila. As in, pumapasok ko ng elementary, uuwi ka, kakainin mo. Hindi ako matakaw sa tubig, baka may sakit ako sa bato ng elementary days ko. Kasi laging tuyo ulam namin, nakakakain lang kami ng karne kapag sumahod ang tatay ko. Hindi pa palaging may trabaho. Ang construction workers, sinasabi nga ng matatanda, trabaho ng sakit sa tiyan yan. Kapag may trabaho lang, kapag may magpapagawa lang ng bahay, saka may trabaho, which is totoo yon dahil dinanas namin yon. From Monday to Friday, minsan nga, swerte pa, pag may natira pa ng ulam ng Sabado, dahil bata ka, sabi sa fried chicken, uubusin mo na yun. Linggo, wala na ulit, tuyo na ulit, asin, taba ng baboy at toyo, bagoong na ginataan, langka, o kung ano man, yun yung mga buhay namin. Dahil sa hirap ng buhay, bata pa lang siya ay tila na-obsess na kung papaano kumita ng pera. Kalkulado ang bawat galaw at pili din ang klase ng kaibigan na sinasamahan. Sabi ng mama ko, high school life yung pinakamasaya. Pero high school life kasi andun yung yung struggle ko, andun yung mentality ko masyadong advanced na. Kasi nga, yes, gusto kong kumita kaya hindi ko naranasan yung lumabas kasama ng kaibigan. Kasi ang motivation ko, kung hindi kikita, hindi na lang ako pupunta. Kasi for sure, gastos yan. Hindi lahat ng kaibigan kaya kang tanggapin. Kasi iba yung way of living ko sa way of living nyo. Diba? Kasi may mga priorities. Number 1 yan, kailangan mo ng priorities. Dahil sa hirap na dinanasan, pati ang pag-aaral ay na-obsess na rin sa dami ng kursong kanyang tinapos at pinag-aralan sa kagustuhang mabago ang kanilang buhay. Bago ako into farming kasi, ang aking unang kurso ay Business Management, Bachelor of Science, Business Administration. While nagtatrabaho ako that time, kasi graduate na ako ng college, every weekend ko, nag-aaral naman ako ng TESDA. Nag-take ako ng TESDA ng bookkeeping, pasada tayo sa NC to dyan, cookery, wine and beverage mixing, at saka nag-take din ako ng Bachelor of Education, Secondary, Major of Social Studies. At dahil scholar naman siya at may part-time job pa, naisipang mamuhunan magpatanim ng pinya sa bakanting lupa na pagmamay-ari ng kanilang tinitirhan. At ito ang nakatulong sa kanya para makapag-ipon, makabili ng lupa na pagtatayuan ng pangarap na bahay para sa pamilya. Dahil pinatira rin kami ulit, dito na kami sa lugar, Santa Veronica, pinatira ulit kami. Dahil may malawak na property yon, nagpaalam ang tatay ko na baka pwedeng magtanim kami dahil ang anak ko ay gusto magpatanim ng ganitong halaman. Pumayag yung may-ari ng lupa. Doon ako bumili ng binhe, pampinya. So luckily, dahil siguro nga mabait din tayo, alam mo yung pinya ko dati, 80 pesos ang isa. Meron ako noong 8,000 na puno. Nakabenta ako ng medyo malaki kasi maganda ang presyo noon. Unang-una kong binili ng pera na binayad sa akin is
168 square meter yung tinatayuan ng bahay namin ngayon. Para kay Marife, napaka-importante sa kanya na magpatanim ng pinya, na tila ito ang swerte sa kanya. Hindi daw siya nawawalan ng pera kapag may tanim na pinya. Nag-start ako ng pinya since college days ko, way back 2002. Nag-stop, nagpatuloy, pero sa lahat ng crop, pinya ang hindi nawawala sa akin. Ang pinya is parang pang ano ko siya. Pagka medyo nagtagilid yung sitwasyon, wala kang fundings, meron kang pinya, meron ka laging pambawi na panibagong puhunan to roll. Kasi kumbaga, sigurado naman ang pinya. nag-aalkan siya eh. Kalaunan, naipatayo niya din ang kanyang pangarap na bahay para sa kanilang pamilya. Nakapag-abroad sa Australia at naging dog walker pa. Kaya naman muling nakapagpundar ng lupa para sa pangarap na magkaroon ng sariling apartment building. So, ang una, nag-cleaner ako. Linis ng bahay, alaga ng bata. Nag-dog walker din ako doon. Yung mga foreigner doon na walang maglulook after ng kanilang mga dog, $35 per hour ang $35 per hour. Then after nan, bumalik ako sa Pilipinas nga. Kaya meron tayong naipon at bumalik tayo sa paghahalaman. And yet, yon, nagpa-start na tayo magpatayo ng bahay. That time, paunti-unti. Sa dinami-dami ng kanyang pagtitiis, unti-unting nabuo at nagbunga ang kanyang pagsisikap. Mga biyayang parang tubig na umaapaw. Nagtayo tayo ng catering services na nagpaparentals tayo meron tayong 5 units of videoke. And meron din tayo ngayon na running na rentals ng van. Meron na po tayong van ngayon na nire-rent out po. Gamit na rin namin personal na gala ng family. Meron din rin po tayo na bili na 570 square meter plus 167 square meter na property. At ngayon po yung 167 square meter ay ongoing ang construction ng ating apartment. Sa ngayon, in-start ko po ay 4 na pinto for now. Sinong mag-aakala na ang dating walang sariling bahay at nakikitira lang sa bakanting lupa, nakaranas na asin at tuyo lang ang ulam, nang dahil sa tunay na sipag at tiyaga at pananampalataya, nakapagpatayo ng sariling bahay para sa kanyang pamilya na hanggang 3rd floor pa. At ngayon nagpapatayo ng apartment building, commercial building, at may mga sasakyan pa. Isang patunay na kaya nating baguhin ang ating katayuan sa buhay. Ang pagiging mahirap, sabi ko nga, pagka ikaw pinanganak na mahirap at namatay ka ng mahirap, kasalanan mo na yon. Kasi hindi ka nag-isip para sa sarili mo at sa pamilya mo. Pero kapag nag-isip ka para sa sarili mo at kasama ang pamilya mo, maniwala ka, gagawa ka ng paraan. At ako yun. Kaya naman ngayon, isa na lang ang hiling ni Ate Marife na merong makapagtapos ng pag-aaral sa kanyang mga kapatid. Sa ngayon, bunso naming lalaki, swerte, kasi hanggang ngayon nag-aaral pa. My girlfriend, pero sabi ko sa kanya, nakita mo kung ano yung mga buhay ng iba't iba na tayo. Masaya, oo, pero iba pa rin pag nakatapos ka. Lalaki ka, ikaw magdadala ng pamilya mo. Labis na nakakaantig ang kanyang istorya ng buhay. Ang tiisin ng sarili para sa pagmamahal sa pamilya. Hindi lang sariling buhay ang kanyang binago at pinaangat, kundi ang kanyang buong pamilya. Kaya naman ang aking hiling para kay Ate Marife ay makilala na ang kanyang Prince Charming. Yung mga kabatch ko, maniwala kayo, pagka hindi mo kayang habulin sa takbuhan, hindi ka sa akin papasa. Ganon. Kaya kailangan mas barako ka sa akin. Hanggang ngayon, actually, hindi pa lang talaga dumadating ang tinakda. Pero may ina-entertain tayo. Hindi naman ako papayag na pangit ako. Siyempre, makikipag-date tayo. Pagka magkaroon man ako ng partner, pagtatanimin ko siya, alangan naman ako lang ang magtanim, di ba? So, dapat magtatanim din siya. At saka, siyempre, sabi nga, ang gawain na may kasama ka ay mas masaya. So, syempre, looking forward tayo dyan sa mga ganung bagay. Ilang taon na ba ako? Hanggang ngayon, looking forward pa rin. Ikaw naman, ate, ang maging buong-buo ang saya. Don't forget to like and subscribe.
Welcome back po sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman tayo dito sa San Pablo at makikilala natin si Ma'am Marife Balmaceda. Ayan, at ang kanyang mga tinatanim dito, hindi lang talong, ano-ano pa Ma'am? Meron tayong pinya, meron din tayong nakaprepare na lupa for mais naman. At sa ngayon, nandito ngayon tayo sa talungan natin. Ito pong istorya ni Ma'am ay ang sakripisyo, paghihirap, pagbibigay, pagmamahal, at pagtitiis ng para sa pamilya. Siguradong maaantig kayo sa mga sakripisyo ni Ma'am at tiniis na halos kalimutan na ang sarili para lang sa pamilya, pero na-achieve ang kanyang mga mithiin sa buhay, makapagpundar ng sariling bahay, ngayon may sariling sasakyan, hindi lang dahil sa pag-aagrikultura, iba pang mga racket ang ginawa niya sa buhay. Ako po si Marife Balmaceda, taga Santa Veronica. Ngayon po tayo ay nakikita nyo sa aking likod, sa ating background, ay ang ating 10,000 puno ng talong. Kalikso siya. At ito po, ang lote na to ay nasa 1 hektarya. Itong lugar na kung nasa saan tayo ngayon. At ito ay ginagawa ngayon ng aking tiyuhin ang pag-aararo o pagtatabon ng ating mga talong. Ito ay ginagawa po para tumiba yung puno. Dahil nga itong mga nakaraang araw medyo nag-uulan, lumambot yung lupa. So kailangan nating i-prevent yung erosion ng mga lupa na mapaligid sa ating puno ng talong. Especially sa ngayong stage kasi, they are flowering at saka nag-start na silang mag-fruit. So ang puno ay medyo nagwiwiggle na sa pagkahinahangin. So yun yung ating prevention. Itong variety ng ating talong ay Fortuner. Mula sa binhi, 1 buwan na pagpapatubo ng buto ng talong bago mo siya itland transfer. Pagkatapos noon, pagka na-land transfer mo na siya, mag-aantay tayo ng 3 to 4 months para sa blooming stage niya. And by then, may mga mangilan-ngilan na tayong ma-harvest by 4 months old nila. At saka ito yung magiging maano lang tayo dito sa pag-physical check ng ating halaman. Dahil ang talong po ay talagang napaka-expose nila sa iba't ibang insekto. May insekto na nagmumula sa lupa, sa dahon kumakapit, at saka yung mga manlilipad natin at sobra yung maninira ng bunga. Sila yung mga dapat nating nababantayan. Kasi dapat, sabi nga ay prevention is better than cure. So kailangan naunahan mo na sila bago pa sila mapuksa ng ating halaman. At the same time, syempre, yung mga damo at saka sa paligid niya ay ililiminate natin. Hindi natin sila tatanggalin. Totally tanggal kasi nakakatulong yun sa pag-moisture ng lupa. Babawasan lang natin. Hindi kailangan na mas mataas pa yung damo natin sa ating halaman. So yun yung mga number 1 na dapat ay nagagawa natin sa ating mga halaman. Nung nag-land preparation tayo dito, pinatraktor ko ito. Pinatraktor ko siya ng 3 hours para tinatawag nilang baliktaran para medyo mas nahuhukay or nakukuha natin, napapalabas natin yung mga nasa sa ilalim na fungi at kailangan ay bubilad sila sa araw for at least 5 to 7 days bago natin sila sabugan. Actually, ito ay nilagyan ko ng ipot, chicken manure. So, isa yon sa magbibigay na nutrients sa ating halaman o any halaman na itatanim natin. Right after noon ay lalagyan na ng linya or hiras para po siya ay may magandang may babaybayin na magandang linya para sa ating mga halaman. The same time kasi maganda siyang tingnan pagka ganun yung ating sistema. Madali ang pag-harvest and then ang mga tao na nagtatrabaho hindi mahirap para sa kanila lalo na sa pag-aabono. So ang pagka nasa flowering stage ng ating talong or any kailangan ng mga abono na mataas sa potassium. Kasi yun yung matutulong para sa magandang development ng ating magiging bunga ng ating halaman. Sa pag-apply ng ating mga insecticide, meron tayong mga traditional din ginagamit at saka meron din tayo na inaakap din natin yung advanced na mga gamit, pamuksa sa mga insekto, which is yung pag-spray, tapos yung pagpapanatili na medyo malinis ang ating halamanan kasi nga doon sila tumitira. So eliminate yung mga damo
at saka yung pag-spray. Pag-spray, ang pag-apply natin ng mga insecticide is depende sa magiging sitwasyon or response ng ating mga unang na-apply. Kung kinakailangan natin na every other day, every 4 days, base sa nagiging sitwasyon ng ating halaman and response sa ating gamot na ibinibigay sa kanila, pwede tayong mag-adjust, pwede nating pataasin, pwede nating pababain, depende sa response ng ating halaman. Dahil nga parang ang ating mga insekto ay tolerable na sa kanila yung mga insecticide nating ginagamit, medyo mahirap pa na tayo ay biglang mag-switch. Lalo na ako ay hindi naman ako personally nag-start sa organic. Itong ating mga talong ngayon kasi sobrang dami ng insekto na nabubuhay sa ngayon. Hindi lang naman sa talong, lahat dahil nagmamais din nga po tayo. Alam natin na may mga insekto po na talagang magagaling na rin sila. Alam na nila kung paano labanan yung mga advanced na insecticide. Open naman ako dyan sa organic farming kasi kumbaga uma-attend din ako ng mga seminars about organic. So ibig sabihin open arms ako sa mga dyan sitwasyon. Pero sa ngayon kasi pinag-aaralan ko pa, lalo na kung start ko, first time ko magtanim ng talong sa ngayon. So pinag-aaralan ko siya kung mag-aano ko sa organic. Well, ako ay nag-start po na magtanim way back 2007. So, during college days ko, maraming naging challenges. So, unlocking into financially at saka syempre, yung emotionally that time. Dahil haharapin mo talaga yung iba't ibang challenges pagka nagtatanim ka. Andyan yung climate change, yung mga sinasabi nating mga mutant na insekto. Mahirap talaga yung pagdating sa financial. Syempre, tumataas yung binhi, yung ating mga abono, insecticide, and even cost of labor. When it comes to farming, sa pagiging babae o pagiging lalaki, ang pagtatanim kasi hindi natin nasusukat, kailangan panlalaking trabaho ang farming. Kasi may mga ginagawang mabibigat like pag-araro, pagbubungkal ng lupa, pagpapatik, pagpapala. Kumbaga sa mga katulad kong babae, kailangan nyo lang ay subukan. Huwag natin bibigyan na, ay ito hindi, kailangan lalaki nagtatrabaho. Sa panahon kasi ngayon, kahit mag-asawa, in reality, kailangan dalawa kayong nagtataguyod ng pamilya, dalawa kayong nagtutulungan. Kapag ang asawa natin or partner natin nasa farming, kailangan aralin mo rin. Kasi tayo, mas extended pa nga tayo kasi tayo, pwede tayong mag-market. Which is ang lalaki, minsan nahihiya silang magbenta. Pero tayo mga babae, di ba? Kaya nating ibenta yan, kaya nating ilako yan. So sa mga kababaihan, huwag niyong iisipin na hindi natin kaya. Sa panahon ngayon, ang kaya ng lalaki kasi, kaya na rin ng babae. Siguro may mga iba lang na hindi. Totoo yan. Pero sa panahon ngayon, kailangan nating nasasabayan natin sila. Kaya yung mga babae dyan, kaya natin yan. Subukan nyo lang. Ang kailangan nyo lang ay mag-step forward, try, at least, kung hindi nyo feel, hindi para sa inyo, sinubukan nyo. Kasi ako naniniwala ako, subok lang ng subok. Kapag ka naman nasubukan mo at hindi ka nagtagumpay, pwede kang mag-start again. Kaya lang dapat buo yung loob mo. Wala sa edad yan, wala sa itsura, wala sa kinis, wala sa kaseksihan, wala sa katawan. Basta nasa passion mo at the same time, yung lagi kong sinasabi, subukan mo lang. Walang mawawala kung iyong susubukan. Magpapatuloy ako sa pagtatanim kasi nga dito ako masaya. At the same time, syempre ginawa ko na siyang negosyo. So, pag sinabing negosyo kasi yayakapin mo na yung mga bagay na makabago. Bumalik ka man sa makalumang pamamaraan dahil doon ka nagising. Pero dapat yakapin mo rin yung modernong sistema. Kaya nga tayo ay ini-involve natin yung sarili natin sa mga trainings, sa mga seminars, para ma-meet yung mga taong mas successful pa sa atin. Nakikita ko yung sarili ko na nasa farming pa rin. Kasi nga, ang gusto kong retirement place is bukid. Kahit na meron akong bahay na bato, or may apartment ako dyan, pero ang aking long term sa sarili ko and during my retirement period is sa bukid, sa farm, na katulad ng binanggit ko dati, gusto ko lang
Pag gusto ko ng tinola, may papaya ako dyan. May manok ako dyan na native. May itlog ako sa umaga. Tapos meron akong lupa na kinukultivate pa rin as exercise. Kasi talagang, masarap sa pakiramdam at saka yung pawis iba. Healthy. Healthy talaga siya. The same time, pagka magkaroon man ako ng partner, pagtatanimin ko siya, alangan naman ako lang ang magtanim, 'di ba? So dapat magtatanim din siya. At saka syempre, sabi nga, ang gawain na may kasama ka ay mas masaya. So syempre, looking forward tayo diyan sa mga ganung bagay. Ilang taon na ba ako? Hanggang ngayon looking forward pa rin. Pero sabing ako personally gusto ko sa farming pa rin tayo. Mas gusto ko at parang feeling ko yung pahinga ko ay sa pagtatanim pa rin. Doon ako magiging masaya. Yung farming kasi kung ano ako ngayon, isa yan sa naging way para masustentuhan ko yung pag-aaral ko. Gusto kong i-share at mas makita nila. Kasi kung ano yung na-experience ng mga malalaki at kilala na nating farm, saan naman, dito rin sila nag-umpisa sa maliliit. Importante kasi sa tao na gusto mo yung ginagawa mo. It follows. Kapag gusto mo yung ginagawa mo, it follows. Ako nun wala akong choice eh. Kailangan kong gustuhin lahat ng ginagawa ko. Kasi dala ng sitwasyon, dala ng pangangailangan, at eagerness mo, nababago yung buhay mo. Kasi nga, kung walang magbabago ng buhay natin, sa pamilya, walang sinong gustong magbago, kung ano man yun na lang tayo. Meron talagang isang magsasacrifice to change yung routine. Huwag mong lilimitahan kung ano yung kaya mong gawin. Niniwala ka sa sarili mo. May pananalig ka sa Diyos, mahal mo ang pamilya mo. Walang imposible. So ma'am, agree ka ba sa agri? Yes, agree sa agri! Approve! Don't forget to like and subscribe.